Ayan, sa mga hindi pa ho nakakakilala sa akin, I'm Engineer Tony San Diego. Before po, katulad din ng mga karamihan, dati rin ho akong empleyado. For 8 years, inubos ko po yung oras ko sa pag-aakala na yung career na tinapos ko, doon ho ako yayaman. For 8 years, naging project engineer po ako sa isang malaking kumpanya, that is EI Corporation, earning 24,000 isang buwan. Okay? Akala ko noon, sa 24,000 isang buwan, yayaman ako. Pero katulad din ho ng iba, kapag pala empleyado, totoo yung kasabihan na sweldo, bayad, utang, sweldo, bayad, utang. Walang exempted. Tama po ba ako? Kapag empleyado, either doktor ka, attorney ka, at namamasukan ka, parehas lang ho tayo ng regulasyon. Walang ipon, walang pangarap. Tama po ba ako? Alam niyo po, way back 2006, nung ma-invite ako rito, okay? Isa lang naman ho yung tiningnan ko. Tiningnan ko lang ho yung reality ng buhay ko. Kung ano ba ako. Nakuha niyo po? At nakita ko sa sarili ko, na bagamat engineer ako, wala naman pala akong may pagmamalaki. Tama? Yun hong lisensya ko sa pagiging engineer, hindi naman siya pwedeng ibayad pag ako ho ay naputulan ng kuryente. Pag may na-emergency sa amin, hindi rin siya tatanggapin ng hospital. Nakuha niyo po? Sa madaling salita na interes kaming mag-asawa, gawin ng negosyong to, simple lang. Kami ho yung mga taong naghahanap ng pagkakataong umasenso sa buhay. Bakit ko ho nasabi? Alam niyo ho ba ang misis ko? Actually, nasa China lang ho talaga. Sa China sila ngayon eh. Actually, kanina pa nga ako medyo kinakabahan kasi last game ngayon ng anak ko. Pag nanalo siya, champion po. Okay? Kaya kanina ho talagang, hindi pa ho nagte-text. Okay? Kasi ho mayroon ngayong invitation sa China, China versus Philippines. Isa ho yung anak ko sa nagrepresentative ng Pilipinas sa larong chess. Sa mga hindi ho nakakakilala, yung pinakabatang woman PD Masters of the Philippines, Marie Antoinette San Diego, isa sa mga dealer ng First Vita Plus. Anak ko ho yan. Nasa China siya ngayon. Okay? Nagko-compete. Okay? O tuloy ko po. Ang misis ko po before, dati siyang Jollibee manager. Actually, sa Masangka yung branch niya. Earning 14,000 a month, mahirap din. Ibig sabihin, parehas kaming empleyado, masipag, matyaga, pero yung buhay po namin hindi nababago. Sa madaling salita, nag-decide ang misis kong maging OFW sa Hong Kong. For 5 years, nagtiis po siya doon, earning 32,000 isang buwan. Ito yung first challenge ko sa mga hindi pa nakakapag-decide sa negosyong to. 32,000 sahod ng misis ko sa Hong Kong. Ako po 24,000 as engineer. 56,000 a month, yun po yung totally income namin. Pero alam nyo buhay namin, nangungupahan po kami sa City Home sa Dasmariñas, Cavite. Tuwing pumapasok po ako sa Manila, nagko-commute po ako. Ibig sabihin kapatid, simple lang. Kung hindi ka ngayong kumikita ng 56,000 isang buwan sa ginagawa mo, sigurado ako na yung buhay mo, yan din yung buhay namin. Totoo hindi? Ibig sabihin, nung makita namin ang First Vita Plus, yun yung isang reality na nagpatibay sa amin na kailangan namin gawin to. Bakit? Yung 56,000, hindi namin nakikita na makukuha po namin ng aming mga pangarap. Nakuha niyo po? Way back 2006, isa lang ho yung sekreto na gusto ko ring i-share sa inyo. This is the very powerful secret kung bakit po kami umasenso. Ito yung number 1 kailangan ng bawat isa sa atin. Alam niyo po mga leaders, kahit anong sipag nyo, kahit anong tiyaga nyo, kung hindi nyo po alam, yung first step ng pag-asenso, sad to say, mababaliwala lahat ng sipag nyo. Alam nyo po ba yon? Ito po yung isi-share ko sa inyo. This is the very powerful secret na nagpa-asenso sa amin. Ang unang-unang kailangan nyo po para magkaroon ng direksyon ang pag-asenso nyo, kailangan nyo lang pong mag-decide na gusto nyong yumaman. Sino ho ang nakapag-decide na rito na gusto niyang yumaman? Taas ang kamay. Kapatid, sino? Kapatid, tingnan mo. Kapag hindi ka nag-decide
sisiguraduhin ko po sa inyo, lahat ng gagawin mo, mababaliwala at babalik ka rin sa dati mo. Naniniwala po kayo? Bakit? O simple lang. Marami akong tinatanong sa mga nakakausap ko everyday. Gusto kong i-challenge kung totoo talaga yung nangyari sa buhay namin. Bakit nagkaroon ako ng mga kotse, mga bahay, mga kondo, mga multi-business ngayon? Simple lang. Pag tinatanong ko sila kung bakit wala silang kotse, ang lagi nilang sagot, wala raw po silang pera. Kung yung mga walang kotse ngayon dito, tatanungin ko, bakit kayo walang kotse? Ganon din po ba ang sagot nyo? Yes. Ibig sabihin, mali rin po. Kasi bakit? Simple lang. Lahat ng may kotse ngayon, dating walang pera. Tama po ba? Ang point ko doon, ganito po ang dapat nyong gawin. Kaya wala pa kayong kotse, wala pa kayong bahay, wala pa kayong savings, wala pa kayong malaking income, meron pa kayong hindi nagagawa sa buhay nyo. Ano po yon? Ito yung sekreto. Hindi nyo pa hinihingi sa taas na magkakakotse kayo. Totoo hindi? Reality, kailan po kayo nagdasal? At naisama nyo sa dasal nyo na gusto nyong magkakotse. Madalas na dinadasal natin, magkaroon lang tayo ng pagkain 3 beses isang araw. May pambayad lang sa ilaw, sa kuryente, makapag-aral lang anak, makatapos ng pag-aaral, malulusog. Lahat po ng hiningi nyo, binibigay sa inyo. Ibig sabihin pala, kung gusto mong may mangyari sa buhay mo, kung gusto mong may makuha sa buhay mo, bago mangyari yan, kailangan mong hingin sa Kanya. Ay, niwala po kayo? Kapatid, yan ang kulang sa mga leaders. Sipag, tiyaga, binigay na. Pero, bakit hindi nyo nakukuha yung gusto nyo? Kasi, hindi nyo pa hinihingi sa Kanya. Totoo hindi? Kapatid, yun yung kailangan nyong maintindihan. Kaya sabi ko sa inyo, bago kayo yumaman, ang una nyong kailangan gawin, mag-decide muna kayo na gusto nyong yumaman. Nakuha nyo po? Kasi simple lang yan eh. Pag humingi ka ng kotse, pag humingi ka ng bahay, pag humingi ka ng income na 150,000 a week, ang tanong, pwede po bang ibigay sa'yo yan? Pwede. Anytime pwede kang tumama sa loto. Anytime pwede kang pamanahan. Anytime pwede kang makakulot ng pera. At anytime din po, pag nasa First Vita Plus ka, pwede kang bigyan ng dealers na masipag at matyaga kasi mayroon kang hiningi. Nakuha nyo? Kapatid, yun lang ang sikreto naming mag-asawa. Lahat ng bagay na gusto namin, pinagpipray lang po namin. Siya po yung nagpapadala ng mga resources, mga opportunity. Alam niyo po, pinagyayaman lang namin yung mga bagay na ibinibigay niya sa amin. Pero never pa po siyang nagbigay sa amin nang hindi namin hiningi. Kapatid, kausapin niyo siya. Humingi ka ng bagay na mga gusto mo. Sisiguraduhin ko sa'yo, lahat ng resources darating sa'yo. Kung nasa First Vita Plus ka, puputok at puputok ang cheque mo. Bakit? Kasi may hiningi ka. Kapatid, ang buhay namin ngayon, medyo okay na. Sabi ko nga sa mga kausap ko, retired na po kami kasi ang buhay naman namin, ang gusto lang namin, simpleng buhay. Sa ngayon po, kumikita kami ng 150,000 a week. Ang kasayahan na po namin ngayon, okay, ay nandun sa mga anak namin. Okay? Marahil ang pangarap na lang namin ngayon, maging first woman grandmaster yung anak ko. Kaya lahat ng mga prayer namin ngayon, para na po dun sa mga anak namin. Kasi yung mga financial, mga material things, actually po, in 5 years time sa First Vita Plus, wala na po kaming halos mahingi. Lahat na po naibigay sa amin. At ang pinakamaganda, very effective yung paghingi sa Kanya. Meron lang ho tayong tinatawag na mga konting gagawin. Okay? Kasi alam nyo, no, sa mga nagbabasa ng Bible, marahil alam nyo na rin to. Ito lang ho yung kailangan yung, kumbaga, ito yung magiging guide nyo sa pag-asenso nyo. Sa mga hindi pa ho ito nabasa, make it sure na mabasa nyo to mamaya bago matulog.
Mark 11 verse 24. Ito po yung guide naming mag-asawa at bibigyan ko rin ng konting explanation. Sabi sa Mark 11 verse 24, whatsoever things you desire, when you pray, believe that you receive them, and you shall have them. Sa application, medyo mahirap gawin. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, believe that you receive them, and you shall have them. Ibig sabihin pala, kaya sabi nila Doc RC kanina, na ang mga taga First Vita Plus ay nababaliw, kakit? Wala pa yung kotse, dinadrive mo na. Wala pa yung kondo, nililinis mo na. Wala pa yung cheque na 100,000, iniisip mo na meron ka na. Kasi bakit? Yun ang sekreto. Sa creation process na tinatawag, bago mag-manifest sa'yo yung material things, ano sabi? Imagine, feel it, and receive it. Ganon din sa Bible. Believe that you receive them, and you shall have them. Kaya kapatid, pilitin nyo maging positibo ang pananaw sa buhay nyo. Kung inisip nyong yayaman kayo, kapatid, mag-believe ka lang. Faith, sigurado po ako, yayaman kayo sa ayaw at sa gusto nyo. Tama nyo po? Okay, sa mga bagong dealer, just in case po na makapasyal kayo sa office, meron kayong mga invite, si Engineer San Diego po willing tumulong sa inyo. Ayun, I want to share yung experience, tapos kwentuhan natin. Ang kailangan lang ho talaga, motivated kayo. And be responsible. Tandaan nyo po ito Ito yung last na share ko sa inyo. Na kapag humingi po kayo, sisiguraduhin ko sa inyo. Pag humingi kayo, sabi natin humingi ka ng kotse ngayon, gusto mo magkakotse sa Pasko. Sisiguraduhin ko sa inyo, once na nirelease nyo yan, once na hiningi nyo yan, kinabukasan po, makakaranas na kayo ng mapuyat, mapagod at pagutom. Handa ba kayo? Handa ba kayo? Okay, very responsible lang po. Once na may hiningi ka, sisiguraduhin ko sa iyo, ibibigay niya sa iyo. Kaya lang, ikaw pa rin. Okay? Ikaw pa rin sigurado. Pag binigyan ka ng mga leaders, ibig sabihin po, yung hinihingi mo, malapit mo nang makuha. Ang gagawin mo na lang, tatrabahuhin mo na lang siya. Nakanya ba? Kaya po yung iba, wala pang leaders kasi wala pa ho talaga kayong hinihingi. Nakanya? Kaya alam nyo yung mga dream board na yan? Pag napasyal kayo sa bahay, tingnan nyo kwarto ko, nakadikit lahat ng mga bagay na nangyari na at mangyayari pa sa buhay namin. Okay? Ibig sabihin, that is the power of dream board. You create yung image na lahat ng bagay na gusto nyo, at the same time, mangyayari po yun. Okay? Huwag kayong mag-iisip na mga bagay na ayaw nyong mangyari sa inyo. Lahat lang ng mga bagay na gusto nyong mangyari, yun lang po ang kailangan nyong isipin. Nakuha niyo po? Kasi either positive or negative, basta't create mo sa image mo, mangyayari po sa inyo yan. Nakuha niyo? Pag sinabi nyo, walang cheque, may cheque kaya? Di ba? Pag sinabi nyo, mahirap ang buhay, ano nangyayari? Humihirap ang buhay. Eh, ang daming Pilipino, ano laging sinasabi? Walang pera. O kita nyo, bulsa nyo, walang pera. Nakuha nyo? Iingatan nyo pong magsalita ng mga bagay na alam nyong pag nangyari, hindi kayo magiging masaya. Nakuha nyo po? Marahil po, yun lang marahil ang isa sa mga sekreto bakit po kami naging successful. Number 1, positive thinking. At bigyan nyo ng direction yung buhay nyo. Okay? Ibig sabihin, may goals kayo. Ito yung gusto ko, panindigan mo lang. Okay? Yun lang lagi ang iisipin mo. Kasi, sabi sa books, okay? Thought, ano ba sabi? Yung iniisip mo, thought leads to your feelings. Lahat ng iniisip mo, yun yung nararamdaman mo. And feelings leads to your action. Lahat ng, ulitin ko nga, no? Thought leads to your feelings, and feelings lead to your action. Kung ano iniisip mo, yun yung nararamdaman mo. Pag inisip mong masaya ka, tatawa ka. Tama? O ibig sabihin, pag inisip mo yung kotse, ano gagawin mo? Magiging masaya ka kasi may kotse ka. Tama? Yung feelings mo, yun yung magiging action mo, magiging masipag ka. Nakanya? O tingnan nyo yung mga taong walang pangarap, umaga pa lang, tulog na. Tama? Kasi yun yung action nila eh. Ano ba inisip nila? Walang pangarap. Eh bakit sila magbabayta? Nakanya? Kaya lahat na nagbabayta, sigurado ako may pangarap yan. Tama? O, di ba? O, kailangan lang. Ano lang kailangan? Kailangan nyo lang pong i-hold nyo yung pangarap nyo. I-hold nyo lang. Walang bibitaw. Walang bibitaw. 1 year, 2 years, 3 years, walang bibitaw sa pangarap. Tandaan nyo po yan.
Make it 2014. Sigurado ako, lahat ng umattend rito, okay? Hindi nakakasya yung parking. Okay? Di ba? Hold your dream, hold your dream. Napakarami pang tao. Almost 100 million people sa Pilipinas. Kami pong mag-asawa, more or less, ang tao pa lang namin nasa 27,000. Pero I earn million. Ibig sabihin, hindi mo kailangan kunin lahat ng tao sa Pilipinas. In just 10,000 people, you become a multi-millionaire. Naniniwala kayo? Just 1,000 in one head, that is 1.5 million. Nakuha nyo? Ibig sabihin, hindi natin pinag-uusapan dito dami ng tao. Pinag-uusapan natin dito yung same result. Ang kailangan mo lang hatawin. Pero yung hataw kasi, it depends dun sa pangarap mo. Nakuha nyo? Alam nito nila, Upline Eric, yung mga first Vita Plus dealer, mga 2006, nung mag-umpisa kami. Nung hinawakan po naming mag-asawa yung pangarap namin, ang challenge ko sa mga nandito, 2 hanggang 3 oras lang po kaming matulog. Magsabi ka ng lugar sa Pilipinas, sasabihin ko sa iyo na napuntahan ko na. Halos naikot ko na po ang buong Pilipinas. Sa pagdadala ng First Vita Plus. Bagyong Milenyo, hindi ko makalimutan. Bakit? Nasa Mindoro kami, Sira Ampier. Bagyong Riming na landslide po kami sa bandang Isabela, Cagayan. Na-stranded kami, walang komunikasyon, wala kaming ginawang mag-asawa kundi mag-pray. Hindi kami Alam nyo, ganun kami ka-powerful. Alam ni Upline Eric, ako po nasa Bicol, misis ko nasa Isabela, sabay kaming nagtotok. Ako po nasa Bacolod, misis ko nasa Mindoro. Hindi kami nagsasabay. Bakit? Ang katwira namin, sayang yung time. Doon ka dito ako, pares tayong hahataw. Kaya in just 2 years po, yung first million or yung first dream namin, bahay, kotse, savings, nasa amin agad. Ganun po kami ka-responsible doon sa pangarap namin. Kaya ang challenge ko po, sa mga dealer na nandito, kung ang tulog mo 8 oras pero may pangarap ka, di ako naniniwalang may pangarap ka. Ang alam ko, ang may pangarap, 3 hanggang 4 na oras kung matulog. Kaya kung nakakatulog ka pa, sigurado, wala pang kotse sa isip mo. O maraming tinamaan, no? Nakuha nyo? Kasi sisiguraduhin ko sa inyo, pag nangarap kayo, yung resources nyo, sabay-sabay po ang pagdating niyan. Madaming dealer na darating kasi, depende yan dun sa hinihingi mo. Eh, ang hiningi mo, 1 milyon eh. Eh, Pasko pa yung ginawa mong timetable. Ilang buwan na lang yan, no? Paano ka kikita ng milyon kung hindi ka magpapagod? Can you imagine? Nag-timetable ka, Pasko, gusto mo magkakotse, tapos natutulog ka? Nakuha nyo? O, pero kung ang timetable mo,